Kaya ang tao magulo ang buhay dahil iba-iba ang kanilang pinakikinggan. Hindi nila inuuna ang Diyos sa buhay nila. Kaya masalimuot ang buhay ng tao. Subalit kung ang tao makikinig lamang ng salita ng Diyos, ang kanyang buhay magiging payapa, ang kanyang buhay magiging masagana, sapagkat nasa Diyos lahat ng kabutihan. Sa kanya lahat nagmumula ang kasaganaan, ang kapayapaan, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kalayaan nasa Panginoon. Mga tao, makinig tayo sa Diyos. Huwag tayo makinig sa mga politikong sinungaling. Ang Diyos, hindi kayo papahamak. Ang Diyos, pag nakinig ka na salita ng Diyos, itutuwid ka ng Diyos. Gagabayan ka ng Diyos. Kaya ang Diyos nagkakaroon ng komunikasyon sa atin sa pamamagitan ng panalangin. Pag tayo nananalangin, nagiging-pag-usap tayo sa Diyos at sinasagot tayo ng Diyos. Kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ang Diyos nagsasalita sa atin. Kaya makinig tayo ng salita ng Diyos. Gaano ka bang kaabala sa buhay mo? Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Hesus. Hindi ba natin naiisip kung gaano tayo kamahal ng Diyos sapagkat isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak alang-alang sa ating kaligtasan. Ang sabi nito, sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuturo ang salita ng Diyos ay nagsasaway sa mga maling gawa ng mga tao. Ang tao ayaw magpasaway. Ang tao gusto gawin ang gusto niyang gawin kahit mali. Kaya ang tao napapahamak. Subalit kung ang tao magpapakumbaba sa Diyos at susundin ang salita ng Diyos, siya'y magkakaroon ng kapayapaan sa buong buhay niya. Mga kapatid, hindi ka ba nagsasawa sa buhay mo na walang direksyon, sa buhay mo na wala sa Panginoon? Kawawa ang tao na hindi nakikinig sa Diyos. Kawawa ang tao na sinusunod ang ibang tao, ang sarili niya, kesa sa Diyos. Unang-una, kung sa Diyos tayo nakikinig at sa Diyos tayo sumusunod, kapatid, ang Diyos ang magpapala sa atin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kasaganaan. Ang Diyos magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang Diyos magbibigay sa atin ng kaligtasan. Mga kapatid, malapit na naman ang mahal na araw. Ang tao pumapait daw kapag mahal na araw. Kapatid, ang Panginoong Yesus matagal nang ipinako sa krus 2,000 years ago o sa krus ng Kalbaryo. Hindi po yung noong taon pinapako sa krus. Ang Panginoong Yesus pinako 2,000 years ago doon sa Israel, sa Jerusalem. At hindi po yung taon-taon ay ulit. Isang beses nang ginawa ng Panginoon yun upang tayo'y maligtas. Mga kapatid, ilang taon ka ba susuyuin ng Diyos? Ilang taon ka bang magpapakataas sa Diyos? Sa iyong pagpapataas sa Diyos, ang
Diablo tuwang-tuwa sapagkat sabi ng Diablo, isang araw, kukunin niya ang kaluluwa mo at dadalhin niya doon sa kanyang kaharian. Sapagkat ang tao, matigas ang ulo, hindi nakikinig sa Diyos. Kaya ang Diyos, kapag nakita ng Diyos ng tao, ay patuloy na nagpapalalo sa Kanya. Ang Diyos, isang araw sasabihin ng Diyos, akin na yung kaluluwa mo at itatapon kita doon sa apoy ng impyerno. Dahil hindi ka naman nakikinig sa akin. At sabi rin ko, for instruction in righteousness, ang salita ng Diyos na tuturo sa atin kung paano mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Marami mga tao pagdating sa salita ng Diyos allergic. Pagdating sa salita ng Diyos ayaw makinig. Pero subukan mo, pag-chismisan ng kapitbahay, makikinig agad sila. Pero subukan mo pag-chismisan ang buhay ng may buhay. Ang kanilang dalawang mga mata ay nakabuka at handang makinig. Mga kapatid, huwag natin pakialaman ang buhay ng iba. Pakialaman mo yung buhay mo. At sakin mo yung buhay mo ay nakaayon sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi, isang araw, pag napagod ang Diyos sa iyo at kinuha niya ang buhay mo, itatapon ka niya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Mga kapatid, ako po'y pinadala ng Diyos para magsabi sa inyo ng katotohanan, hindi para kayo pulahin. Kung ang preacher ay nangbobola sa inyo, hindi po yan galing sa Diyos. Ang totoong galing sa Diyos, magsasabi sa iyo ng pawang katotohanan at pawang katotohanan lamang para sa iyo ikaliligtas. At ako'y pinadala ng Diyos upang ibahagi ang katotohanan sa inyo. Masaktan man kayo o hindi. Mga kapatid, ang tanging mo lang gagawin, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa Lucas 13:24, strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Ang sabi ng salita ng Diyos, pumasok tayo sa pintuan na makipot. Subalit, ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. Marami mga tao lumalakad sa maluwag na daan. Maluwag na daan dahil walang bawal, lahat ng kasalanan ginagawa nila. Yun ang gusto ng tao. Ayaw ng taong kasaway, ayaw ng taong matuwid. Subalit, ang dulo nun nilalagaran ng tao ay kapahamakan o impyerno, at marami nakakalungkot mas iniibig tumaan sa maluwag na daan kaysa sa makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya marami mga tao napupunta sa hell araw-araw, oras-oras, sapagkat pinipili ang daan na maluwag. Walang bawal. Walang bawal. Lahat ng kasamaan pwede nilang gawin, kapatid. Hindi ganoon ang patakaran ng Diyos. Hindi ganoon ang papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya dito sinasabi ng salita ng Diyos, strive to enter in at the straight gate.
For many I say unto you, will seek to enter in, they shall not be able. Mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, sa umpisa, mahirap, subalit ang dulo nun ay buhay na walang hanggan. Subalit, yung nilalakaran ng maraming mga tao ngayon ay maluwang na daan. Lahat ng kasalanan, pinamumuhay nila. Subalit, ang dulo nun ay impyerno o buhay ng kaparusahan. At sabi ng salita ng Diyos sa Acts 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Wala daw ibang pangalan na ibinigay ng Ama sa lupa upang ang tao ay maligtas, kundi ang pangalan lamang ni Jesus Christ. Mga kapatid, walang ibang pangalan magliligtas sa atin, kundi ang pangalan lamang ni Jesus Christ. Kapag wala ka pang relasyon kay Jesus Christ, isang lugar lang ang tutunguhan mo. Impyerno ang tutunguhan mo, kapatid. At maraming mga tao doon patungo. Kapatid, hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Baka ito na yung huling araw mo sa lupa. Makinig ka. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Dahil kung wala si Jesus sa buhay mo, wala kang buhay na walang hanggan. Wala kang kaligtasan. Wala kang kapayapaan. Wala kang tunay na kagalakan sapagkat nasusubukan lamang ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Jesus Christ is the only Savior of the world. Hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi si Kibuloy, hindi kung sino pa lang. Hindi rin si Ana, hindi rin si San Pedro, hindi rin si San Pablo, hindi si Maria, hindi kung sino pa lang. The holy name na ibinigay ang Ama upang maligtas ang tao ay ang pangalan Jesus Christ. At kung wala si Jesus Christ sa buhay mo, isang lugar lang ang tutunguhan mo pag namatay ka, bata man o matanda. Maraming mga kabataan ngayon masuwayin na sa magulang. Kaya ngayon nakikita natin sa Facebook, marami nang pupuli ang mga kabataan. Bakit? Kasi hindi natulungan ang mga magulang. Mga magulang, responsibilidad natin ang ating mga anak. Dalhin natin sila sa Panginoon, sapagkat kung di mo sila dadali sa Panginoon, ang diablo ang lalapit sa kanila. Dalhin natin ang ating mga anak sa church, sa isang Christian church, kung saan si Jesus Christ ang tanging tagapagligtas, dahil kung hindi, useless lahat yan. Hindi si San Pablo, hindi si San Pedro, hindi si San Juan ang tagapagligtas, si Jesus Christ lamang. Ang mga taong mayroong sinasapalagayan
sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, meron kang pag-iisip. Gamitin mo ang pag-iisip mo ng tama. Gamitin mo ang pag-iisip mo ng may katwiran. Ang salita ng Diyos na nagsasabi, walang ibang pangalan ibinigay ang Ama upang magligtas sa atin, kundi ang pangalan lamang ni Jesus Christ. Kaya ngayon pala, habang napapakinggan mo ang salita nito ng Diyos, humingi ka ng tawad sa Diyos sa lahat ng iyong mga kasalanan at papasukin mo si Jesus Christ sa buhay mo. Siya lamang ang magliligtas sa iyo. Walang ibang pangalan. Pag ang tao namatay, ahanap siya sa tanging Panginoon, kay Jesus Christ. At sasabihin ng Panginoon, ikaw ay wala sa aklat ng buhay sapagkat ikaw ay nabubuhay pa sa lupa, pinabaliwala mo ako. Nananatili ka sa buhay mo na makasalanan, hindi mo ako pinakikinggan, nagpapadala ako ng mensahero, hindi ka nakikinig, ang tigas ang ulo mo. Isa kang panalo, isa kang hampok, doon ka sa impyerno. Mga kapatid, ang tanging gagawin lang ng tao, sasabihin niya lang, Lord, patawarin mo ako isang makasalanan. Tanging ang gagawin ay magpakumbaba lamang at papasukin si Jesus sa buhay niya. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas niya. At mararamdaman niya, yayakapin siya ni Jesus at ililigtas siya ng Panginoong Jesus at isusulat ng Panginoon ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At yun ang magiging gate pass mo para makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Pag walang pangalan sa kaharian ng Diyos, walang kalangitan. At sinasabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yung begotten Son? Si Jesus Christ. Mga kapatid, mga tagabulihan, magpakatalino tayo, magpakapunta tayo sa harapan ng Diyos. Sabi ko na salita ng Diyos, walang ipinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Hindi niya pinadala si San Pedro, hindi niya pinadala si San Pablo para magligtas sa tao. Ang pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Mga kapatid, kapag tayo nakakaramdam ng takot sa buhay natin, bangkitin mo lang ang pangalan ni Jesus Christ at ang takot na yan ay mawawala. That whosoever believeth in Him should not perish. Lahat daw na sumampalataya sa Panginoong Jesus, hindi mapapahamak. Mga kapatid, ang gagawin mo lang, sasampalataya sa Panginoong Jesus, mapapasukin mo siya sa buhay mo, hindi mo pa magawa. Samantala ang Panginoon, binigay niya ang buhay niya para sa iyo. Ngayon ikaw, magpapakumbaba ka lang
Ananampalataya ka lang sa Kanya. Tatanggapin mo lang siya bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi mo pa magawa. Anong klase kang tao? Anong klase kang nilalang? Napakahapon ko sa harapan ng Diyos. At walang hampok, walang matigas sa ulo, papasok sa kaharian ng Diyos. Ang tinatanggap doon sa langit, sila na sumampalataya sa Panginoong Yesus, sila na nagpakumbaba sa harapan ng Panginoong Yesus, at sinabi nila sa buhay nila, Lord, patawarin mo ako isang makasalanan. Patawarin mo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Yun lamang ang magiging dahilan upang ikaw makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi mo gagawin yun, kapatid, baka ito na yung huling oras ko sa lupa. Makinig ka, makinig ka. Baka ito na pala yung huling araw mo sa lupa. Kaya makinig ka. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Sumampalataya ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Papasukin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa buhay mo. Kung nais mong maligtas, baka ito na yung huling araw mo at oras mo sa mundong ito. Ang tao, akala nila, kapagkat sila'y bata pa, ay mabubuhay pa sila ng matagal. Sa hangal, kapatid, sapagkat wala nakakaalam na tao hanggang kailan siya mabubuhay dito sa lupa. Kahit ay mga malalakas, biglang namamatay. Kapag kinuha ng Diyos ang buhay niya, nasa Diyos ang lahat ang kapangyarihan upang bumuhay at pumatay ng tao. Kapag nakita ng Diyos, ikaw ay napakatigas sa ulo at palalo at hindi ka nakikinig sa Diyos. Sasabihin ng Diyos isang araw, oras pa na. Oras pa na para parusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Total naman, palalo ka. Total naman, di ka nakikinig sa akin. Total naman, di ka nakikinig sa akin mga mensahero. Isa kang palalo. Kaya itatapon ka ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Mga kapatid, makakalam ng iba sa atin, hindi totoo ang impyerno. Hindi ba napakainit ng panahon ngayon? Nakala mo, impyerno, kapatid, yung init na nararamdaman mo dito sa lupa, wala yan sa kalintingan, sa init ng apoy ng impyerno. At sabi nito, but have everlasting life. Lahat na sumampalataya sa Panginoong Yesus, may buhay na walang hanggan. Hindi sinabi dito, kapag sumampalataya ka kay San Pedro, kay San Pablo, may buhay na walang hanggan. Hindi po gano'n ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, kapag sumampalataya ka doon sa bugtong na anak na napako sa krus at namatay sa Kalbaryo para sa iyo, doon ka maliligtas. Doon ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kagaya na rin ako dati. Kagaya na rin ako dati, walang panahon sa Panginoon. Subalit kinahapagan ako ng Diyos at nangusap siya sa akin at binago niya ako. Nagpakumbaba ako sa harapan ng Diyos. Humingi ako sa lahat ng kasalanan ko. Mga kapatid, lahat naman tayo nagkakasala sa Diyos. So anong nakakahiya doon kung ikaw ay lumapit sa Panginoon at magpakumbaba? Lahat naman tayo nagkakasala.
lahat tayo dapat humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, for God sent not His Son into the world to condemn the world. Ipinadala ng Ama ang Anak, hindi para hakulan ang sanlibutan, kundi para iligtas ang sanlibutan. Subalit, ginawa na ng Panginoon yun, pumapano siya sa lupa. Ipinako siya ng tao sa lupa at pinubos siya ang ating mga kasalanan. Kaya ang tanging gagawin ng tao ay magpakumbaba, humingi ng tawad sa Diyos at sumampalataya sa bugtong na anak ng Ama, si Jesus Christ, upang siya ay maligtas. But that the world through Him might be saved. Dahil daw sa Panginoong Yesus, tayo ay maliligtas. Ang lahat ng tao na wala Panginoong Yesus sa buhay niya, hindi siya maliligtas, kapatid. Kahit ano pang gawin mo sa buhay mo, ang tanging makapagliligtas sa iyo ay yung relasyon mo sa Panginoong Yesus. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, pagod na ako sa buhay ko, makasalanan. Baguhin mo ko. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. At ang Panginoon ay gagawin yun ayon sa sinabi mo. Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay baguhin tayong lahat. Subalit kung ikaw ay ayaw magpabago sa Panginoon, walang choice ang Panginoon. Kung ayaw mo papasukin si Kristo sa buhay mo, walang magagawa ang Diyos. Kaya nga maraming mga tao pumupunta sa impyerno oras-oras. Maraming namamatay sa lupa oras-oras. Ang nakakalungkot, hindi sumampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya ang kanilang destination ay hell. Ang hell ngayon, punong-puno ng mga kaluluwa na hindi sumampalataya kay Jesus Christ. He that believeth on Him is not condemned. Ang sumampalataya daw sa Panginoong Yesus ay hindi mapapahamak, hindi paparusahan. But he that believeth not is condemned already. Ang sumampalataya, hindi parurusahan ng Diyos. Ang hindi sumampalataya, parurusahan ng Diyos. Dito pa lang sa lupa. Kapatid, dito pa lang sa lupa. May parusa na ang Diyos sa iyo na patuloy na nagmamataas sa Diyos. Na para bang ikaw ang may hawak sa buhay mo. Na para bang ikaw, kung kailan mo gustong mabuhay, ay mabubuhay ka. Isa kang hangal na tao. Ang buhay ng tao ay hawak ng Diyos. Sa isang higlap, pwedeng kunin ng Diyos ang buhay mo. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, ang sumampalataya kay Jesus Christ, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi sumampalataya, magkakaroon ng buhay ng kaparusahan.
walang walang patid na paghihirap sa apoy ng impyerno. Because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Kaya daw parurusahan ng tao sapagkat hindi siya sumampalataya, naniwala doon sa nag-iisang tagapagligtas ay binigay ng Ama, si Jesus Christ. Kapatid, kung ngayong oras mismo ito, hindi pa si Jesus Christ ang tagapagligtas mo, baguhin mo na ang pag-iisip mo. Baguhin mo na ang buhay mo. Sapagkat walang buhay na walang hanggan na maasahan ka pagpanaw mo dito sa lupa. Mga kapatid, maging yung mga bata na alam na yung tama at mali. Yan po ay may kaparusahan na sa Diyos. Ang akala ng mga tao, pag sinabi yung bata, yung edad, hindi po. Pag sinabi yung bata, inosente sa kasalanan, hindi pa alam ang tama at mali. Subalit maraming bata ngayon, alam na ang tama at mali, pero pasaway pa din, marurusahan sila ng Diyos sa impyerno. Ang tanging di parurusahan ng Diyos ay yung sumampalataya sa Panginoong Yesus at hindi alam ang tama at mali. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Kaya na parurusahan ng Diyos ang salimutan ito, sapagkat pinipili pa ng tao ang madilim na buhay, ang makasalanang pamumuhay, kesa lumapit doon sa liwanag at sa kaliwanagan ni Kristo. Kaya ngayon, kabi-kabila ang nararanasang kaparusahan ng Diyos sa lupa. Kamakailan, may mga earthquake sa Myanmar, sa Thailand, sa Japan. Huwag na huwag mangyari, maging sa Pilipinas. Mga kapatid, ang mga pangyayari ng earthquake, ng mga ganyan ay galing sa Diyos upang yanigin ang tao sa katigasan ng kanilang puso. Ang tao, pag nakaranas ng mga earthquake, doon lang magsisisi. E paano kung nag-earthquake at nasapa ka doon sa namatay sa earthquake nang wala si Kristo? E di doon ka dadamputin sa hell. Mga kapatid, huwag na natin antayin dumating pa yung earthquake sa buhay mo. Huwag mo na antayin dumating pa yung lahat ng mga negatibo sa buhay mo upang makinig ka sa Diyos. Ngayon pa lang, ngayon nakikinig ka ngayon, napapakinig mo ang salitang ito ng Diyos, ngayon pa lang, magsisi ka na sa iyong kasalanan, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. At ang Panginoon, matatawarin ka sa iyong mga kasalanan, ang Panginoon, ililigtas ka sa iyong kasamaan. So dito binabanggit
Kaya dumarating ang kahatulan ng Diyos sapagkat ang tao pinipili ang madilim na buhay kaysa maliwanag na buhay. Si Jesus ay liwanag ng sanlibutan ito. Kaya bumaba si Jesus sa lupa para bigyan ka ng kaliwanagan sa buhay mo. Papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Kung gusto mo magkaroon ng direksyon ng buhay mo, kung gusto mo magkaroon ng focus sa buhay mo, kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan ng buhay mo, kung gusto mo magkaroon ng kagalakan ang buhay mo. Si Jesus ang sikreto sa buhay ng tao. Sa buhay ng tao, mayroong malaking puwang na kung wala si Jesus, hindi makukumpleto ang buhay niya. Kaya mga kapatid, it's time papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Baka it's too late already. Mga kapatid, hindi mo alam kung hanggang saan ang buhay mo. Baka itong pakikinig mo ngayon, ito na yung last chance mo upang maligtas. Pero ikaw ay patuloy na tumatanggi pa rin. Kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo. Mga kapatid, pag tayo pumanaw sa lupa nito, ang naaagdas ay yung ating katawan lamang. Subalit yung ating kaluluwa ay pupunta sa dalawang lugar, sa heaven or sa hell. Heaven, if you have Jesus Christ. Hell, if you don't have Jesus Christ sa buhay mo. Ganun lang yung kasimple. Huwag mo lang gawin complicated. Jesus Christ is the only way to heaven. Walang ibang daan papunta sa langit, kundi si Jesus Christ lamang. Jesus Christ is the only truth. Walang ibang totoo sa mundo nito. Lahat ay sinungaling. Subalit si Jesus Christ ay totoo. Only Jesus Christ is the truth. Kaya kapag si Jesus ang tagapagligtas mo, nasa tamang landas ka. Kung hindi si Jesus ang tagapagligtas mo, kapatid, nagsasayang ka lang ng panahon, nagsasayang ka lang ng oras, nagsasayang ka lang ng resources mo, mapapagod ka lang sa walang kabuluhan. Marami mga tao nagtatagod sa walang kabuluhan. Ang pananampalataya nila, isang pinaglalaban ka ay mali naman. Ang tunay na pananampalataya ay yung pananampalataya kay Jesus Christ. Pag hindi si Jesus Christ ang sinasampalatayanan mo, nagkakamali ka, nagsasayang ka ng panahon. At si Jesus Christ ang tanging kahulugan ng buhay. Walang ibang kahulugan ng buhay kundi si Jesus Christ. Kaya minsan ng tao nagtatanong, ano pang kahulugan ng buhay ko? Sapagkat wala si Jesus Christ sa buhay niya, walang kahulugan ang buhay niya. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. At ito ang nakakalungkot sinabi ni Jesus. Walang makakaparoon sa aking Ama, kundi dadaan sa akin. Mga kapatid, ikaw man ay Buddhist, ikaw man ay Hindus, ikaw man ay Muslim, ikaw man ay kung ano relihiyon mo, kung hindi si Jesus Christ, kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo.
Jesus na nagsabi. Si Jesus ay hindi sinungaling. Kagaya natin. Sabi ni Jesus, I